Sa huli, pera lang din pala ang habol mo. Talagang isa kang hamak na babae. Wala ka namang ebidensya. Pero ipipilit mong anak itong anak ko. Siguro inabuntis kang kung sino-sinong lalaki diyan at ngayon ay gusto mong ipasa sa amin para perahan kami. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses ng dati kong biyenan na si Doña Elena sa tahimik at di aircon nilang sala. Sa tabi niya, ang dati kong asawa na si Ramon ay nakatingin sa akin ng may pandidiri at mapang-uyam na ngumisi. Tama si Mama. Tala, 1 linggo pa lang mula nang maaprubahan ang divorce natin. Tapos sa ganitong tiempo, bigla kang magsasabing buntis ka? Masyado namang maganda, yang kwento mo. Alam mo ba kung gaano ka desperada ang hitsura mo ngayon? Ang nga salitang dalawa ay parang matatalim na kutsilyo na tumatara sa puso ko. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Pumasok ako sa bahay na ito bitbit ang katiting na pag-asa. Kahit hiwalay na kami, ang batang nasa sinapupunan ko ay dugo at laman ni Ramon at bilang ama, naisip kong may karapatan siyang malaman. Isang malaking pagkakamali ang aking pagiging inosente. Ang bumabalot sa kwartong iyon ay hindi ang lamig ng aircon, kundi ang nagyayalong malisya at pagtanggi. Sa labas ng bintana, madilim ang kalangitan at bumubuhos ang malakas na ulan, na tila nagbabadya ng isang bagyo. Kasinsungit ng aking nararamdaman. Hindi po ako humihingi ng pera kahit piso. Nandito lang ako para sabihin ang totoo. Walang duda na anak ito ni Ramon, nanginginig ang boses kong sabi. Humalukip-kip si Ramon sa malambot na sofa at nakibit-balikat na parang baliwala lang ang sinabi ko. Kung ganon, patunayan mo. Magdala ka ang DNA test o kahit ano. Pero baka pati resulta nun ay pagkain mo rin. Sa klase mong mukhang pera. Hindi malayong gawin mo yon. Tama ba? Sa sandaling iyon, may napiktas sa loob ko. Higit sa lungkot o galit, isang matinding kawalan ng saysay ang bumalot sa akin. Sa mga mata nila, hindi na ako isang tao. Isa na lamang akong peste na sumisira sa kanilang kapayapaan at nagtatangkang mangikil ng pera. Pero sa mga oras na iyon, hindi nila alam kung bakit pinili kong huwag ng sumagot at tahimik na umalis. At hindi nila alam na ang mapagmataas nilang utos na patunayan mo ay magiging sumpang maglulugmok sa kanila sa putikan 5 taon mula ngayon. Naintindihan ko. Kailangan niyong ng patunay. Tahimik kong hinihpitan ang hawak sa aking bag. Sa loob nito ay ang ultrasound photo na kasisibagay lang sa akin sa OBGYN. Isang maliit na tuldok ng buhay. Pero hindi kailangang makita ito ng taong ito. Hindi ko hahayaang malantad ang anak ko sa mga taong natatapon ng maruruming salita. Aba, sa wakas ay natauhan ka rin sa lugar mo. Huwag na huwag ka ng tutuntong ulit sa pamamahay na ito. Nakakadiri, mata pobreng sabi ni Doña Elena habang humihigop ng saa na parang nanalo siya sa isang laban. Ibinalik ni Ramon ang tingin sa kanyang cellphone, na parabang hindi ako nag-exist sa simula pa lang. Walang imik akong tumayo at yumuko ng malalim. Hindi ito tanda ng pasasalamat, kundi ang sarili kong ritual ng pamamaalam para tuluyang putulin ang isinumpang ugnayan na ito. Mauna na po ako. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, humabol ang mapang-asar na boses ni Ramon. Sige lang. Mahanap ka na lang ibang lalaki na ako sa batang yan. Wala na kaming pakialam sa buhay mo at sa batang yan. Padabo na sumara ang mabigat na pinto ng Sean. Paglabas ko, sinalubong akong malamig na hangin at malakas na buhos ng ulan. Hindi na ako lumingon pa at nagpatuloy sa paglakad. Hinawakan ko ang aking tiyan at parang naramdaman ko ang munting init ng buhay doon. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Palalakihin ko ang batang ito ng mag-isa. At hinding-hindi ko hahayaang madampian kahit dulo ng daliri o hiblangang buho ng batang ito ang pamilyang iyon. Ang patunay na hiningi ni Ramon, hindi ko ito ibibigay sa pamamagitan ng salita ngayon. Darating ang araw na mararamdaman nila ang kanilang kahangalan hanggang buto sa pamamagitan ng hindi matatakasang katotohanan ng lukso ng dugo. Sa ilalim ng madilim na langit at malakas na ulan, wala nang luhang pumatak sa aking mamata. Ang natira na lang ay ang matibay na determinasyon na parang bakal. Ito ang simula ng mahabang kwento namin ng aking anak.
at ang pagtalikod ko sa pamilya De Villa. Pagkaalis sa mansyon nga De Villa, naglakad ako sa ilalim ngang malamig na ulan patungo sa isang murang motel malapit sa istasyon ng bus. Wala akong pamilyang matatakbuhan. Maagang namayapa ang mga magulang ko at malayo na ang loob ko sa mga kamag-anak. Sa nakalipas na 3 taon, ang impyernong bahay na iyon ang naging mundo ko. Pagpasok sa masikip na kwartong motel, bumigay na ang katawan ko. Napasalampak ako sa kama at naalala ang 3 taong pagsasama namin. Nakilala ko si Ramon bilang kliyente ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Noong una, akala ko ay mabait at matalinong lalaki siya. Kaya nahulog agad ang loob ko. Papasayahin kita. Siguradong magugustuhan ka ni Mama. Naniwala ako sa masalitang iyon at pumasok sa pamilya De Villa. Isang pamilyang mayaman sa probinsya na ubod ng higpit at makaluma. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, nakbago agad ang ihip ng hangin kay Doña Elena. Tala. Ngayong De Villa ka na. Hindi ubra ang mga nakasanayan mo. Lahat ng kilos mo, mula paglilinis hanggang pagluluto, ay dapat na ayon sa gusto ko. Gumigising ako eng alas 5 eng umaga para ipahanda sila eng almusal, at hindi ako pwedeng umupo hanggat hindi sila tapos kumain. Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. At konting alikabok lang ay sandamakmak na panlalait na ang inaabot ko kay Doña Elena. Ang pinakamasakit ay ang kawalan ng pakialam ni Ramon. Kapag sinasabi kong, Ramon, masyado yatang mahigpit ang mama mo, hindi man lang niya inaalis ang tingin sa cellphone niya. Para sa ikabubuti mo rin yon. Asawa ka na, kaya magtiis ka. Pagod ako sa trabaho. Huwag mo na akong dagdagan ng problema sa bahay. Sunod-sunuran si Ramon sa ina niya. Kapag sinabi ni Doña Elena na hindi maasahan si Tala o kaya, siguro hindi kayo magkaanak ay dahil may problema sa kanya. Pinaniniwalaan ito ni Ramon at tinitingnan ako na parang mababang uri ng tao. Ilang buwan bago kami magiwalay, nakasakit ako at naratay sa kama. Dun ko narealiza na, tama na, nainarte ka lang. Malami na sabi ni Doña Elena ani hindi man lang ako biniyan ng pagkain o gamot. Sa halip na alagaan ako, sinabi lang ni Ramon, paano ang pagkain ko? Kakain na lang ako sa labas. Siguraduhin mong malinis ang bahay pagbalik ko. Ang resulta, pinalayas nila ako sa pamamagitan ng divorce. Tinawa akong walang silbi na hindi man lang makaanak ni Doña Elena at hindi masayang kasama ni Ramon at itinapon na parang basurang gamit. Pero pagkatapos ng divorce, nakaramdam ako ng pagbabago sa katawan ko. Matinding pagkahilo at panghihina. Nagpa-check up ako at nalamang 3 buwan na akong buntis. Sa totoo lang, nagdalawang isip ako. Gusto kong buhayin ang batang ito at ayaw kong mapunta siya sa malupit na pamilyang iyon. Pero naisip ko, baka kailangan ng bata nga ama at kahit paano ay dapat ipaalam ko sa kanila. Iyon ang dahilan kaya ako bumalik sa mansion nga De Villa. Pero tama ang hinala ko. Para lang daw ang habol ko. At kailangan kong patunayan. Para sa kanila, ang ugnayan sa akin ay marumi. At walang halaga ang buhay na nasa sinapupunan ko. Sige, kung ganun, mabubuhay ako mag-isa. Kinuha ko ang isang notebook mula sa bag ko. Naglista akong gastusin, panganganak, at trabaho. Dati akong nagtatrabaho sa accounting at may lisensya. Buti na lang ay may kaunti akong ipon. Wala akong nakuha kahit 5 duling bilang alimony sa pamilyang iyon. Pero ang sarili kong pinahirapang pera ang tanging kakampi ko ngayon. Kinabukasan, nagsimula ang bago kong laban. Nahanap akong matitirhan. Isang maliit at lumang apartment na medyo maaliwalas ang nahanap ko. Anak, magtulungan tayo ha. Bulong ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Habang naglilihi, nagtatrabaho akong data entry sa bahay na may timba sa tabi para sa pagsusuka. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-isa at nahihirapan, naisip ko ang marangyang salang ng De Villa. Malawak. Maganda ang makasangkapan.
Pero nagyayelo sa lamig ng pakikitungo. Dito sa luma kong apartment, tumutulo man ang gripo. Wala namang kadenang nakagapos sa akin. Sabi mo patunayan ko, di ba Ramon? Bulong ko sa dilim. Hinusgahan niya akong sinungaling at tinapakan ang pagkatao ko. Hindi ngayon ang oras para ilabas ang ebidensya. Kung gagawin ko iyon ngayon, pagtatawanan lang nila ako at pwedeng gamitan ngang dahas para paalisin ako. Baka sabihin nilang peka ang ebidensya, o kaya naman ay agawin ang bata dahil dugo nila ito at itapon ako, gagawin iyon ng malupit niyang ina. Palalakihin ko ang batang ito ng maayos. Nang walang gitulong gininuma, itinago ko sa ilalim ni grabagi ko ang gizangi sobre. Ito ang giresultae ni DNA test na ipinagawa ko pagkatapos ni gravorsi. Sangayon, papel langi ito. Pero balangaraw. Tumingin ako sa labas na bintana habang patuloy ang kulan. May namumuong apoy, na determinasyon sa puso ko. Ito ang dahilan na aking pananahimik. Darating ang araw na mararamdaman nila ang bigat ng kaligayahang itinapon nila. Hanggang sa araw na iyon, ingatan ko ang sikretong ito. Isang buwan na ang nakalipas mula noong araw na iyon sa mansyon. At unti-unti nang umiinit ang panahon. Humupa na rin ang paglilihi ko at nasasanay na ako sa buhay sa apartment kasama. Ang munting buhay sa tiyan ko. Nagtatrabaho ako sa umaga at namimiling murang gulay sa hapon. Hindi marangya, pero tahimik at payapa dahil walang kailangang pakisamahan. Isang hapon, tumunog ang luma kong cellphone. Nanlaki ang mata ko nang makita ang pangalan sa screen. Ramon de Villa. Ayaw kong sagutin, pero tuloy-tuloy ang pekring. Huminga ako ng malalim at sinagot. Hello, ako to. Pumunta ka sa cafe ng Manila Hotel ngayong alas 3. May pag-usapan tayo. Utos niya agad, walang modo gayang dati. Wala na tayong dapat pag-usapan. Nasa trabaho ako ngayon at kung tungkol ito sa pera. Kinabahan ako. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang malaman kung ano ang binabalak nila. Baka kung hindi ako sumipot ay gumawa sila ngang mas masama para guluhin ang buhay ko. Ang cafe sa hotel ay masyadong mahal para sa akin ngayon. Pagpasok ko, nakita ko si Ramon na nakasuot ng mamahaling suot at nakadekwatro. Ang tagal mo, busy ako. Sabi niya agad nang makita ako. Tiningnan niya ang lumakong damit at ang bahagyang umbok sa tiyan ko nang may pandidiri. Walang pag-aalala o pagmamahal sa mga mata niya, kundi purong pagkasuklam. Bakit mo ako pinatawag? Tanong ko pagkaupo. Walang imik na inihagis ni Ramon ang isang papel sa mesa. Kasunduan ang nakasulat sa malalaking letra. Halos hindi ako makapaniwala sa nilalaman nito. Ako si Tala ay inaamin na ang batang aking ipinagbubuntis ay hindi anak ni Ramon de Villa. At nangangakong hindi hihingi ng anumang sustento, pakilala, o manamula sa pamilya de Villa sa hinaharap. Paulit-ulit kong binasa ang papel at tinitigan si Ramon. Ano ang ibig sabihin nito? Basahin mo para malaman mo. Pirmahan mo yan. Para sigurado lang na hindi ka babalik sa amin balang araw para makmakaawa at sabihing anak ko yan. Mapang-inis na sabi ni Ramon habang humihigop ng kape. Masyadong maingay si Mama. Sigurado daw nagagamit kang maruming paraan para makakuha ang pera sa pamilya namin. Kailangan ko na ring magpakasal ulit sa disenteng babae na kapantay na pamilya namin. Ayokong maging mansa ka sa buhay ko. Mansa. Tumarak sa dibdib ko ang salitang iyon. Sinabi ko na noong una na hindi ko kailangan ng pera niyo. Wala akong hinihingi sa inyo. Madaling sabihin yan. Kaya pirmahan mo yang papel. Aminin mo lang na nabuntis kang ibang lalaki, tapos ang usapan. Wala akong ibang lalaki. Walang duda na anak mo ito. Napalakas ang boses ko kaya napatingin ang ibang tao sa cafe. Napailing si Ramon at lumapit sa akin para takutin ako. Huwag kang gumawang eksena. Makinig ka. Kung ipipilit mong anak ko yan kahit wala kang patunay, may kalalayan ka. Pwede kitang idemanda ng defamation.
May magagaling kaming abogado na kayang sirain ang buhay mo hanggang sa wala nang matira sayo. Wala kang parang panlaban sa korte, di ba? Malinaw na pananakot iyon. Mayaman at makapangyarihan sila. Nanginig ang makamay ko. Kung pipirmahan ko ito, makakatakas ako ngayon. Pero kung gagawin ko iyon, parang itinatanggi ko na rin ang pag-iral ng anak ko. Bilang ina, iyon ang pinakamalaking pagtataksil. Hindi ko pipirmahan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ano? Hindi ko kailangan ng pera at hindi na ako magpapakita sa inyo. Pero hindi ko pipirmahan ang kasinungalingang ito. Hindi ko hahayaang agawin niyo ang dignidad ng anak ko. Namula sa galit si Ramon. Hindi matanggap ngang ego niya na nilalabanan siyang babaeng minamaliit niya. Sumosobra ka na. Hindi mo ba alam kung gaano ka kawawa at walang laban? Ang kawawa ay ang taong nabubulak-bulagan sa katotohanan at gumagamit ng pera para makpameke ng kasinungalingan. Mauna na ako. Padabo na hinampas ni Ramon ang mesa. Tumapon ang kape sa puting mantel. Magisisisi ka. Hindi mo kayang palakihin ang batang yan mag-isa. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko balang araw, hindi kita tutulungan. Iniwan ko siya doon habang nagsisisigaw. Paglabas ko, malamig ang hangin. Hinaplos ko, ang tiyan ko. Ayos lang. Poprotektahan kita, anak, kahit anong mangyari. Pero hindi ko pa alam nun kung gaano kasama at kadesperado ang pamilya De Villa. Hindi ko alam na ito palang ang simulangang mas matinding kalbaryo. Isang linggo matapos ang pakikita namin ni Ramon, mas lalong naging mahirap ang sitwasyon. Medyo halata na ang tiyan ko, at ang pagiging ina ang nagbibigay sa akin ng lakas. Isang hapon, pumunta ako sa palengke para mamili ng murang pagkain. Nagsisiksikan ang mga tao at maingay. Habang namimili akong ng gagulay na pwede pang tawaran, may narinig akong pamilyar na boses sa likuran ko. Aba, tingnan mo nga naman kung sino ang nandito. Bagay na bagay ka sa lugar na ito, Tala. Dito nababagay ang mga basurang katulad mo na pinalayas sa mansyon. Malamig at matapobreng boses iyon. Paglingon ko, nakita ko si Doña Elena na nakasuot ng mamahaling damit at may bit-bit na designer bag. Sobrang out of place siya sa palengke. Nakataas ang kilay niya at matalim ang tingin. Ang mukhang kinatakutan ko ng 3 taon. Doña Elena, anong ginagawa niyo dito? Madali lang ipahanap ang isang katulad mo sa private investigator. Gayang sabing anak ko, ang kapal din ng mukha mong tanggihan ang pagpirma sa papel. Kaya sinadya kong pumunta dito para makita kung gaano ka kadesperada. Tiningnan niya ang basket ko na may murang isda at gulay na parang nandidiri. Diyos ko, anong klaseng pagkain yan? Kaya siguro nasisira na ang ulo mo? Nabuntis kang kung sino-sinong tambay tapos ipipilit mong anak ni Ramon? Nakakadiri ka talagang babae. Sinadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ng mga tao sa palengke. Huminto ang mga namimili, at tindera at tumingin sa amin. Nagsimula na ang bulungan. Narinig mo ba? Nabuntis daw sa iba kaya pinalayas na asawa. O nga, ang kapal ng mukha na ipasa sa mayaman ang anak sa labas. Mukha pa namang mabait. Yun pala tuso. Parang mga karayom na tumutuso sa akin ang mga tingin nila. Namutla ako at nanginig ang tuhod. Makinig kayo! Sigaw ni Doña Elena na parang nagtatalumpati. Nilokong babaeng ito ang inosente kong anak para pakasalan siya. Tapos nakpabuntis sa ibang lalaki. Pinalayas na nga namin, ngayon naman binablackmail kami na anak daw ng anak ko ang dinadala niya. Pero lang ang habol ngang makamandag na babaeng to. Kasinungalingan po yan. Wala akong hinihinging pera. Sigaw ko. Pero natabunan agad ako. Tumahimik ka. Malanding babae. Wala ka namang may pakitang patunay tapos sisirain mo pa ang pangalan namin. Ikakasal na si Ramon sa isang disenteng heredera. Ang makatulad mo ay salot lang sa buhay namin. Gusto kong sumigaw na may DNA test na ako.
pero pinigilan ko ang sarili ko. Kung makikipagsagutan ako dito sa harap ng maraming tao, magiging eskandalo lang ito, at kilala ko si Doña Elena. Kung malaman niyang totoong dugo nila ang bata, babaliktad siya at gagamitin ang yaman nila para agawin ang anak ko. Wala akong laban sa kanila, kaya nanahimik na lang ako. Yumuko ako at hinawakan ang tiyan ko habang hinihintay na matapos ang bagyo. Kahit anong insulto, tatanggapin ko para sa anak ko. Wala kang masabi kasi Toto. Nakakaawa ka. Nang makitang tahimik ako, inakala ni Doña Elena na nanalo siya. Naglabas siyang wallet at kumuha kan 3,100 piso at inihagis sa paanan ko. O ayan, limos ko sayo. Paglabas ng bastardo mong anak, kahit paano may pambili kang gatas. Huwag ka nang mapapakita sa amin, kundi ipapapulis na kita bilang stalker. Nakakala sa maputik na sahig ng palengke ang 3,000. Ito ang pinakamatinding insulto. Tahimik ang lahat. Umalis si Doña Elena na parang reyna habang tumutunog ang takong ng sapatos niya. Iniwan ko ang pera sa sahig at nagbayad sa tindera gamit ang barya-barya ko. Paglabas kong palengke, malamig na ang gabi. Gusto kong umiyak sa sobrang hiya at galit, pero pinigil ko. Hindi tayo magpapatalo, anak. Hinaplos ko ang tiyan ko at naramdaman ko ang unang pitik ng baby. Parang sinasabi niyang kaya natin to, mama. Pero hindi pa pala tapos ang pamilya de Villa. Sinubukan nilang tanggalan ako ngang ikabubuhay. Ilang araw pagkatapos ngang insidente sa palengke, tumawag ang kliyente ko sa data entry. Tala, pasensya na ha? Pero hanggang dito na lang ang kontrata natin. Po? May mali po ba sa gawa ko? Aayusin ko agad. Hindi. Maayos ang gawa mo. Kaso, yung kumpanya ng dati mong asawa, malaki ang transaksyon sa parent company namin. May pressure galing sa kanila na itigil na ang pagkuha sayo, kundi madadamay ang negosyo namin. Pasensya na talaga. Maliit lang kami at hindi kami makakalaban. Nalo mo ako. Ang impluensya ng kumpanya ni Ramon ay ginamit para tanggalan ako ng maliit na trabaho. Napakasama nila, bulong ko, ito ang ganti nila sa hindi ko pakpirma. Gusto nila akong gutumin para mapilitan akong sumuko at aminin na hindi kay Ramon ang bata. Kailangan kong kumilos. Paubos na ang ipon ko. Nahanap ako ng trabaho kahit saan, pero mahirap matanggap ang buntis. Sa wakas, natanggap ako sa isang maliit na pabrika bilang taga-balot at taga-lista. Mabait ang matandang may-ari at hindi natanong ng marami. Salamat po, gagalingan ko po. Akala ko makakahinga na ako. Pero pakalipas ng 2 linggo, dumating ang isang pamilyar na kotse sa pabrika. Bumaba ang abogado ang kumpanya ni Ramon at kinausap ang matandang may-ari. Nakita ko sa bintana ang pagbabago en mukha ng matanda mula sa pagiging kalmado tungo sa takot. Pagbalik niya, hindi siya makatingin sa akin. Tala, pasensya na. Yung abogado kanina, titigil daw nila ang order sa amin kapag nandito ka pa. Iiwasan din daw kami ng ibang kumpanya sa lugar. Maliit lang kami. Hindi namin kaya yon. Pasensya na. Pero kailangan mo nang umalis ngayon. Nawalan akong salita. Pati itong maliit na pabrika ay dinamay nila. Naintindihan ko po. Salamat po sa tulong niyo at pasensya na rin po sa abala. Umalis ako agad. Nanginginig ako sa galit habang naglalakad pauwi. Seryoso sila. Gusto nila akong sirain ng tuluyan. Ipinapakita nila ang kapangyarihan nila para sumuko ako. Pag-uwi ko, naupo ako sa madilim na kwarto. Kung magpapatuloy ito, hindi ko mabubuhay ang anak ko. Dapat ba akong lumuhod at pirmahan ang kasinungalingan para tumigil na sila? Hindi. Kung gagawin ko yon, habang buhay na magiging anak sa labas ang tingin sa anak ko. At kung malaman nila ang totoo, aagawin nila ito. Wala akong ibang choice kundi ang tumakas. Hindi ako pwedeng manatili sa lugar na abot ng kapangyarihan nila. Kailangan kong pumunta sa malayo kung saan hindi nila ako kilala. Naempake ako ng konting gamit. Ito lang ang kaya kong gawin para lumaban.
Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Ang kailangan ko ay mawala sa paningin nila. Balang araw, pagisisihan nila ang kalupitan nila. Magiging maayos din ang lahat, anak. Pangako ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Hinding-hindi ko isusuko ang batang ito hanggat hindi nila nararamdaman ang bigat ng kanilang kasalanan. Parang magnanakaw akong umalis sa apartment ng hating gabi at sumakay ngang bus papunta sa isang malayong probinsya kung saan walang nakakakilala sa akin. Konti lang ang pera ko, pero may mabait na matandang landlady na nakpaw pa sa akin ng maliit na kwarto. Kumuha akong maraming raket na pwedeng gawin sa bahay pananahi. Online jobs at nagtipid ng husto para lang mabuhay kaming mag-ina. Lumipas ang panahon at sa isang maliit na klinik sa bayan, isinilang ko ang isang malusok na batang lalaki. Nang marinig ko ang iyak niya at mahawakan ang mainit niyang katawan, napaya ako sa tuwa. Salamat at dumating ka. Papasayahin kita, anak. Pinangalanan ko siyang Leo. Gusto kong lumaki siya na malaya at matapang malayo sa kadena ng pamilya De Villa. Pag-uwi sa inuupahan namin. Habang natutulog si Leo, kinuha ko mula sa ilalim ngang bag ko ang isang selyadong sobre. Ito ang pinakamalaki kong sikreto. Sa loop ay ang prenatal DNA test result. Pagkalaman kong buntis ako matapos ang divorce, ginamit ko ang halos lahat ng ipon ko para sa test na ito. Gamit ang mga ibla ng buhok ni Ramon na nakuha ko sa banyo bago ako umalis. Ang resulta, 99.99% probability of paternity. Walang dudang anak ni Ramon de Villa si Leo. Noong araw na pinalayas ako ni Doña Elena at inakusahang mukhang pera, nasa bag ko na ang ebidensyang ito. Pwede ko sanang isampal sa mukha nila iyon. Pero bakit hindi ko ginawa? Dahil kilala ko sila. Sa 3 taong pagsasama namin, alam kong kapag nalaman nilang dugo nila ang bata, babaliktad sila. Hindi pwedeng palakihin ng hampas lupang babae ang tagapagmana ng De Villa. Kami ang mag-alaga sa bata. Eto ang pera, lumayas ka na. Gagamitin nila ang yaman at abogado nila para agawin si Leo. Gagawin lang nila itong papet na walang pagmamahal sa malamig nilang mansyon at itatapon ako. Kailangan kong iwasan yon. Ang pang-insulto nila na hindi sa amin yan ay naging pabor pa sa akin. Dahil itinanggi nila ang bata, nakatakas, ako at nailayo ko si Leo nang walang humahabol. Ang DNA test ay hindi sandata para umatake, kundi kalasak para protektahan kami kung sakaling guluhin nila kami ulit. Pasensya ka na anak, wala kang kikilalaning ama. Pero mas mamahalin kita kaysa sa kaya nilang ibigay. Itinago ko ulit ang sobre sa pinakasulok ng aparador. Lumipas ang 5 taon. 38 years old na ako. Nakapasok ako bilang regular employee sa isang kumpanya sa probinsya gamit ang accounting skills ko. Mahirap pagsabayin ang trabaho at pag-alaga kay Leo, pero mababait ang mga katrabaho ko at maayos ang buhay namin. Kapag rest day, nagpipiknik kami sa parke. Masaya kami. Pero habang lumalaki si Leo, may napapansin ako. Mama, ganito dapat ang pagbuo ng Legoo. Seryosong sabi ni Leo. Napapasinghap ako minsan. Ang mamata niya ang ilong, ang medyo maarteng pagsasalita. At ang habit niyang himasin ang baba niya gamit ang kaliwang kamay kapag nag-isip. Kuhang-kuha niya si Ramon. Habang tumatagal, para siyang maliit na version ng ama niya. Masakit makita ang pagkakahawik. Pero kapag niyayakap niya ako at sinabing love you, Mama, alam kong iba siya. Pinalaki ko siya sa pagmamahal. Iba siya sa malulupit na tahong iyon. Akala ko ay tuluyan ko nang naputol ang ugnayan sa nakaraan, pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi ko alam na habang payapa ang buhay namin, unti-unting bumabagsak ang pamilya De Villa, at makukrus ulit ang landas namin sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa 5 taong payapa ang buhay namin ni Leo, ang pamilya De Villa naman ay unti-unting nalulugmok sa sarili nilang karma. Balita ko matapos akong palayasin, tuwang-tuwa si Doña Elena na ipakilala si Ramon sa isang heredera ng construction company. Mabuti na lang at nawala na yung malas na babaeng yon.
Ito ang bagay sa'yo, Ramon, mayaman at disente. Perpekto para magbigay nga tagapagmana sa Domvilla. Nagpakasal agad si Ramon at ang heredera. Pero ang akala nilang perpektong buhay ay naging bangungot. Iba ang bagong asawa sa akin. Doña Elena, anong petsa na? Hindi ako gigising ng alas 5 para magluto. Kung gusto niyo, kumuha kayo ng katulong. Kahit magistrikal si Doña Elena, detma lang ang babae at panay tingin sa kuko. Nakaka-stress kayo, nasisira ang skin ko. Sabi nito sabay kuha ng credit card ni Ramon para mag-shopping at magpaspa araw-araw. Ramon, paksabihan mo yung asawa mo. Wala siyang galang. Sumbong ni Doña Elena. Mama, magtiis ka na lang muna. Malaki ang investment ng tatay niya sa kumpanya natin. Kapag nagalit siya at binawi ang pera, bagsak tayo. Dati ay sinasabihan ako ni Ramon na magtiis. Ngayon siya naman ang sunod-sunuran sa bago niyang asawa at sa pera nito. Walang nagawa si Doña Elena kundi mangitni sa sarili niyang pamamahay. Hindi nagtagal ang ganitong buhay. Pakalipas ng 2 taon, iniwan din ngang babae si Ramon. Ayoko na sa walang kwentang lalaki na katulad mo at sa pakialamera mong ina. Hihingi ako ngang malaking alimony. Magaling ang abogado ng babae. At dahil sa emotional abuse, nakuha niya ang malaking bahagi ng yaman ng mga De Villa. Binawi rin ng tatay niya ang investment, kaya nalugi ang kumpanya ni Ramon. Nababaon sila sa utang at ang natira na lang ay ang pabagsak na negosyo at ang laging naghihisterikal na si Doña Elena na nagrereklamo kung bakit wala pa rin siyang disenteng apo. Dahil sa stress at alak, pumangit ang hitsura ni Ramon. Nakalbo siya. Lumaki ang tiyan. At mukha siyang matanda sa edad niya. Bakit nakaganito ang buhay ko? Tanong niya sa sarili sa malamig na mansyon. Huli na para magsisi. Habang nangyayari ito, may munting problema kami ni Leo. Mama, ang sakit! Umiyak si Leo pagkawi galing daycare. Nahulog siya sa slide sa playground. Dinala ko agad siya sa malapit na klinik. Mukhang may na-sprain sa joints niya. Para sigurado, dalhin mo siya sa malaking ospital sa kabilang bayan para ma-x-ray ng maayos. Sabi ng doktor, ang tinutukoy niyang ospital ay ang pinakamalaki sa probinsya na malapit sa dati naming tinitirhan nga De Villa. Kinabahan ako. 5 taon ko nang iniiwasan ang lugar na yon. Pero kailangan ni Leo ang check-up. Mas importante ang kalusugan niya kaysa sa takot ko. Ayos lang yan. Anak, pupunta tayo sa malaking ospital bukas para gumaling ka agad. Opo. Mama, matapang ako. Nagdesisyon ako. Magpapa-check up lang kami at alis agad. Maliit ang sansa na makita namin sila dun. Kinabukasan, bumiyahe kami papunta sa malaking ospital ng probinsya. Puno ng tao ang lobby at amoy gamot. Nagparehistro kami at umupo sa waiting area. Masakit pa ba? Malapit na tayong tawagin. Sabi ko kay Leo na may sling sa braso. Hindi na masyado, Mama. Basta kasama kita. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa sandaling iyon, may narinig akong boses mula sa likuran ko na nagpatigil ngang mundo ko. Ayang kasi, sabi ko na sayo. Panay ang inom mo kaya nakakasakit kang ganyan. Kaya rin bumabagsa ang kumpanya dahil pabaya ka. Tumahimik ka nga, Mama. Nasa ospital tayo. Ang sakit na ngang katawan ko, dadagdagan mo pang bunganga mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Kilalang kilala ko ang maboses na iyon. Hindi ko na kailangang lumingon. Nasa likod ko lang sina Ramon at Doña Elena. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Kailangan naming umalis bago nila kami makita. Tatayo na sana ako para hilahin si Leo nang biglang tumunog ang speaker at nagsalita ang nurse. Leo. Leo De Villa, room 1. Please. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelyido niya sa birth certificate dahil hindi pa ako nakakapagpalit ng status. Sa pagbanggit ng pangalan, tumahimik ang nagtatalo sa likod ko. Narinig ko ang maiapa na papalapit sa amin. Leo De Villa, room 1 please. Ulit ng nurse.
Parang hatol ng kamatayan sa pandinig ko. Tara na, Leo. Bilis. Natataranta kong hila sa kanya. Aray, mama. Dahan-dahan. Napahinto ako. May aninong tumakip sa amin mula sa likuran. Teka. Tala? Ikaw ba yan? Ayokong lumingon, pero kung tatakbo ako ngayon, mas lalo silang maghihinala. Huminga ako ng malalim, itinago si Leo sa likuran ko, at dahan-dahang humarap. Nakita ko ang hitsuran nila pagkalipas ng 5 taon. Malayong malayo sa dati. Si Ramon na dating laging nakasuot ay kalbo na, mataba, at mukhang stress na stress sa suot niyang gusgusing polo shirt. Si Doña Elena naman, kahit naka-makeup, ay halatang matanda na at pagod, punong-puno ang kunot ang noo. Ikaw nga, Tala, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ramon na namamaos ang boses, pabalik-balik ang tingin sa akin at sa batang nasa likod ko. Aba, si Tala nga, ibang-iba ka na, sabi ni Doña Elena, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Dati ay simple lang ang suot ko. Ngayon ay mayos na akong manamit. Dahil sa trabaho ko, napangiwi siya. Devila pa rin pala ang gamit mong apelyido. Wala ka talagang asenso, nakakapit pa rin sa pangalan namin. At yan ba ang anak mo sa ibang lalaki? Ang kapal pa rin ng mukha mo. Nagsimula na namang tumingin ang mataw sa paligid. Hindi ako nakakapit sa inyo. Hindi ko lang naasikaso ang papeles. At wala kayong pakialam sa anak ko. Tinatawag na kami. Mauna na ako. Malamig kong sagot at tinalikuran sila. Pero biglang sumilip si Leo mula sa likuran ko. Mama, natatakot ako. Sino po sila? Tanong niya habang hinihimas ang baba niya gamit ang kaliwang kamay. Nanigas si Ramon. Nanlaki ang mamata niya na parang nakakita ng multo habang nakatiti sa mukha ni Leo. Mama, tingnan mo yung bata. Nanginginig na tinuro ni Ramon si Leo. Ano ba? Ayokong makita ang anak ng... Napatigil din si Doña Elena. Ang mukhang 5 taong gulang na si Leo ay carbon copy ni Ramon noong bata pa ito. Ang mamata ilong at lalo na ang habit ng paggimas sa baba, iyon mismo ang ginagawa ni Ramon. Tila ba nakatingin sila sa picture ni Ramon noong bata pa siya. Ang luksong dugo ay hindi may kakaila sa sandaling iyon. Hindi maari. Nabitawan ni Doña Elena ang hawa niyang supot gamot. Humagbang si Ramon palapit kay Leo. Punong pagkabigla at desperasyon ang mga mata. Ikaw, ang batang yan ay. Akmang hahawakan niya si Leo nang bigla kong hilahin ang anak ko palayo. Huwag niyo siyang hahawakan. Nagyelo kong utos. Tinitigan ko silang dalawa na namumutla. Anong sinabi niyo 5 taon na ang nakakaraan? Pralang ang habol mo. Patunayan mo. Kayo ang naktaboy sa amin na parang basura. Napaatras sila sa talim ng gasalita ko. Hindi ko na kailangang makpaliwanag. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Leo. Anak ko lang siya. Huwag niyo na kaming kakausapin kahit kailan. Pumasok kami sa klinik at isinara ko ang pinto. Sa huling sulyap ko, nakita ko silang nakatulala sa hallway. Parang gumuho ang mundo sa kinatatayuan nila. Nanatiling nakatayo sina Ramon at Doña Elena sa hallway kahit nakapasok na sina Tala sa klinik. Mama, nakita mo ba? Yung bata. Nangingini ang boses ni Ramon. Oh, nakita ko. Ang mukha niya. At yung pakilos niya. Napatakip ngang bibi si Doña Elena. Mas malakas ang ebidensya ngang dugo kaysa sa anumang papel. Ang hitsura ni Leo ay eksaktong kapareho ni Ramon noong bata pa ito sa malitrato sa mansyon. Walang duda. Apo nila ito. Anak ko yon. Napahawak sa ulo si Ramon at halos matumba. Bumalik sa alaala niya ang araw na pinalayas niya si Tala. Paralang habol mo, patunayan mo, matinding pagsisisi ang naramdaman niya. Umuwi sila sa madilim at magulong mansyon. Wala na ang dating kinang nito. Bagsak na ang negosyo, baon sa utang, at iniwan siya nga asawa. Ang mas masakit,
Naalala ni Ramon ang resulta ng check-up niya kamakailan. Dahil sa stress at bisyo, malabo na siyang magkaanak pa. Ibig sabihin, ang batang kasama ni Tala ang una at huling anak niya, ang naisang tagapagmanang Gavila. Ramon, kailangan nating kumilos. Sabi ni Doña Elena na biglang nabuhayan ng loop. Dugo natin ang batang yon. Hindi pwedeng palakihin siyang babaeng yon sa kahirapan. Kailangan nating bawiin ang apo ko. Pero mama, galit na galit si Tala sa atin. Sabi niya huwag na tayong lalapit. Huwag kang tanga. Nakmamatikas lang yon. Siguradong hirap na hirap siya sa buhay ngayon. Kapag sinabi nating tatanggapin natin ang bata sa mansyon at bibigyan ng magandang kinabukasan, siguradong bibigay din yan. Kailangan ng bata nga ama at ng yaman ng mga Davila. Hindi pa rin nagbabago ang pag-isip nila. Akala nila ay kaya nilang makuha ang lahat gamit ang pera at kayabangan. Oo nga pala. May karapatan ako bilang ama. Siguradong gusto rin ni Tala na may katuwang siya. Kahit papaano ay Davila pa rin ako. Kumapit si Ramon sa natitira niyang pride. Kinabukasan, gumastos si Ramon ng huling pera para mag-hire ng private investigator para hanapin si Tala. Nang dumating ang report, lalo silang nagulat. Ano? Regular employee siya sa malaking kumpanya? Hindi makapaniwala si Ramon. Mayos ang buhay ni Tala at ni Leo. Nakatira sila sa disenteng apartment at masayang nag-aral si Leo. Ang litrato ni Tala ay napapakitang isang babaeng may kumpiyansa, malayo sa takot na babaeng pinalayas nila nun. Naksaselos at naiinggit si Ramon. Bakit siya miserable samantalang maayos ang buhay ng dati niyang asawa? Akin ang batang iyan. Dapat ako ang nag-alaga sa kanya. Dapat ako ang kasama nila. Naging desperado ang pag-iisip niya. Ramon, kumuha tayo ng abogado. Bawiin natin ang custody. Ako ang magpapalaki sa kanya bilang disenteng Davila. Sabi ni Doña Elena habang tinititigan ang litrato ni Leo. Mahal ang abogado. Ako ang kakausap sa kanya. Dati naman siyang sunod-sunuran sa akin. Kapag pinilit natin, bibigay din yan. Sasabihin ko na kailangan ng batang ang ama. Hindi nila alam na ang dating Tala, ang kaharap nila. At hindi nila alam na may hawak si Tala na alas na dudurok sa kanila ng tuluyan. Isang maaraw na linggo ngang hapon, nasa parke kami ni Leo. Magaling na ang braso niya at masaya siyang naglalaro ng soccer sa damuhan. Mama, pasa, ang galing ko na sumipa o. Masarap pakinggan ang tawa ni Leo. Ito ang payapang buhay na pinahirapan kong itaguyod sa loob ng 5 taon. Pero biglang nasira ang katahimikan nang may marinig akong boses sa likuran. Leo, apo, nandito na ang lola mo para sunduin ka. Nanlamig ako. Paglinggong ko, nakita ko si Doña Elena na pilit ang ngiti at si Ramon na mukhang desperado. Sa likod nila ay isang lumang itim na kotse. Paano niyo kami nahanap? Tanong ko. Sinabi ko naman sayo na kaya naming magpaimbestiga. Sabi ni Ramon na nagastang bida sa pelikula at ibinukang mga braso. Nandito na ako para sunduin kayo. Alam kong nahihirapan ka na mag-isa. Huwag ka ng magmatigas, Tala. Lumapit si Doña Elena kay Leo na may dalang malaking kahon ng laruan. Apo, regalo ko sayo. Tara na sa mansyon. Maraming masarap na pagkain doon. Huwag ka nang maglaro dito sa maruming parke. Ayoko. Tumakbo si Leo sa likuran ko at kumapit sa laylayan ng damit ko. Nanginginig siya sa takot. Naalala niya ang taong ito sa ospital na nakakatakot ang tingin sa kanya. Lumayo kayo sa amin. Natatakot ang anak ko. Sabi ko habang pinoprotektahan si Leo. Aba, tinuturuan mo pang kasinungalingan ang bata. Kawawa naman. Tala, dahil sa pride mo, pinakakaitan mo ang anak mo nga at magandang buhay. Oo nga Tala, kalimutan na natin ang nakaraan. Patawarin na kita. Bumalik na kayo sa akin. Kailangan ni Leo ng ama.
Sabi ni Ramon na parang siya pa ang biktima. Nakakasuka ang nga sinasabi nila. Patawarin? Kayo ang nakpalayas sa akin at nakbintang na pera lang ang habol ko? Kayo ang namilit na pirmahan ko ang papel na nagsasabing hindi mo siya anak? Tapos ngayon mag-asta kang ama? Nun yun, bata pa ako nun at stress sa trabaho. Pero tingnan mo siya, kamukhang kamukha ko. Dugo ko yan, ngayon alam ko na ang totoo. Hindi may kakaila ang lukso ang dugo. Nawala ang takot ko sa kanila. Tinitigan ko sila. Wala na ang dating mayayabang na defila. Ang suot ni Ramon ay lumana at ang bak ni Doña Elena ay kupas na rin. Nakita ko sa mga mata nila hindi pagmamahal, kundi desperasyon. Kailangan nilang tagapagmana ng insurance sa pagtanda nila. Nakakaawa kayo. Kung hindi kamukha ni Ramon si Leo, itatapon niyo ulit kami gayang dati, di ba? Ganyan kababaw ang pagmamahal niyo. Namula si Ramon. Huwag kang pilosopo. Ako ang ama niya kaya dapat nasa akin siya. Hindi mo siya kayang bigyan ng magandang kinabukasan sa maliit mong sweldo. Kami ang makakapagbigay sa kanya ng yaman ng Davila. Apo namin yan. Ibigay mo siya sa aming kundi demanda ka namin at kukunin namin ang custody. Banta ni Doña Elena. Dati, matatakot ako sa banta ng abogado. Pero ngayon, iba na. Sige, magtawag kayo ng abogado. Gawin niyo ang gusto niyo. Kalmado kong sabi. Nagulat sila sa reaksyon ko. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit anong gawin niyo, hinding-hindi niyo siya makukuha. Dahil wala kayong kahit anong legal na patunay na ama niya si Ramon. Walang patunay. Kasal tayo noong nabuntis ka? Kahit sino makakita sa kanya alam na anak ko siya. Dugo ko yan? Sigaw ni Ramon. Dugo? Nakakatawa. 5 taon na ang nakakaraan. Noong pumunta ako sa inyo para sabihin ang totoo. Itinanggi niyo kami at pinalayas. Sabi niyo sa ibang lalaki to, kayo mismo ang naktawil sa kanya. Sa loob 5 taon, ni minsan hindi kayo napadala ng sustento o naghanap man lang. Sa matangang batas, matagal niyo nang tinalikuran ang karapatan niyo bilang ama. Pinagpapawisan na si Ramon. Sinubukan niyang hilahin si Leo. Leo, dito ka. Ako ang tatay mo. Ayoko. Mama. Sigaw ni Leo. Hinampas ko ang kamay ni Ramon at niyakap si Leo. Huwag mo siyang hahawakan. Ipapapulis kita. Naksimula ng makting hina ng makataw sa parke at makbulungan. Anong ginagawa nila sa bata? Parang kinukuha ng pilit. Nahiya si Doña Elena sa eskandalo. Hindi kami kidnapper. Kinukuha lang namin ang karapatan namin. Pues, magpapa-DNA test ako ngayon din. Yun ang patunay na anak ko siya. Kapag lumabas ang resulta, wala ka nang magagawa. Kukunin namin siya sa korte. Desperadong sigaw ni Ramon. DNA test. May pera kami para diyan. Babawiin namin ang apo namin. Hindi ko napigilang matawa ng mahina. Anong nakakatawa? Tanong ni Ramon na kinakabahan. Nakakatawa kasi napaka self-serving niyo talaga. Noon, pinapapatunayan niyo sakin. Ngayon, kayo naman ang napupumilit ng DNA test. Pero sayang huli na ang lahat. Anong huli na? Kahit magbayad kayo ng milyon sa abogado o magpa-DNA test kayo ngayon, 0% na ang sansa niyong makuha siya. Kasinungalingan. Kapag napatunayan kong ama ako, kakampi sa akin ang korte. May ebidensya na ako, matagal na. Natigilan sila. Inilagay ko sa harap ko ang backpack ko at binuksan ang secret pocket. Kinuha ko ang sobrang 5 taon kong itinago. Ramon, 5 taon na ang nakakaraan. Hiningi mo ang patunay. Ito na. Inabot ko ang siyadong sobre sa kanya. Nangingini ang kamay ni Ramon habang tinatanggap ang sobre. Binuksan niya ito at inilabas ang papel. Prenatal DNA test result. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nakasulat. Probability of paternity, 99.99%.
Inagaw ni Doña Elena ang papel at namutla rin. Toto nga. Anak nga natin siya. Tingnan niyo ang petsa. Malamig kong sabi. Nakita nila ang petsa. Ilang araw lang pagkatapos ng divorce, nung panahong pinalayas nila ako. Ibig sabihin, noong pumunta ka sa amin hawak mo na to? Oo. Alam niyo ba kung bakit hindi ko inilabas nun? Kung ginawa ko yon, siguradong agawin niyo ang bata at itatapon ako. Kilala ko kayo. Kaya nanahimik ako. Niyakap ko si Leo. Sabi niyo patunayan ko. Pero pinili kong huwag. Dahil sa pagtatawil niyo sa amin nakalayo kami ng payapa. Kayo mismo ang sumira sa sansa niyong makaroon ng tagapagmana. Talo na kayo 5 taon pa lang ang nakakaraan. Napaluhot si Ramon sa damuhan. Narealize niya na ang kayabangan niya ang sumira sa sarili niyang buhay. Hindi. Niloko mo kami. Kasalanan mo to. Naghisterikal si Doña Elena. Kayo ang nanloko sa sarili niyo. Wala na kayong karapatan sa kanya. 5 taon kayong nagpabaya. Tala. Parang awa mo na. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama niya. Nagmamakaawa si Ramon habang nakaluhod sa putikan. Ayoko sa'yo. Hindi ikaw ang papa ko. Badguy ka, sigaw ni Leo. Parang sinaksa si Ramon sa puso. Ang mismong dugo niya ang nagtatakwil sa kanya. Narinig mo siya, Ramon? Iyan ang sagot niya. Hindi ka niya kilala bilang ama. Isa ka lang estranghero na nananakit sa nanay niya. Tala, nilalason mo ang utak ng bata. Akin na siya. Akmang susugot si Doña Elena pero tumingin ako ng masama. Tama na. Anong karapatan niyo? Wala kayong ginawa kundi pahirapan ako. Ako ang nagtaguyod sa kanya. Wala kayong karapatang tawaging pamilya niya. Nanlumo si Doña Elena. Pakiusap, Tala, magbabago na ako. Kahit anong gawin ko. Gusto kong maging pamilya ulit tayo. Huminga ako ng malalim. Tapos na ang kabanatang ito. Ramon, mas gugustuhin ko pang mamatay kaming mag-ina kaysa bumalik sa impyernong buhay kasama kayo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ramon. Wala na siyang pag-asa. Tumayo siya, punong putik, at nagsimulang sisihin ang nanay niya. Kasalanan mo, tumama. Ikaw ang nagsabing palayasin siya. Kung hindi dahil sayo, nasa atin sana ang bata. Anong ako? Ikaw din naman pumaya ka. Wala kang kwentang lalaki. Nagaway sila sa gitnang parke. Nagsisisihan sa harap ng maraming tao. Nakakaawa at nakakadiri silang tingnan. Pinulot ko ang DNA test result sa lapag at inabot kay Ramon. Sayo na yan. Ipa-frame niyo at isabit sa mansyon niyo. Yan na lang ang alala niyo sa nagisang tagapagmana na itinapon niyo. Pagdusahan niyo yan habang buhay. Namutla sila sa sinabi ko. Ito ang pinakamalupit na ganti. Huwag na kayong lalapit sa amin. Sa susunod ipapakulong ko na kayo. Tinalikuran ko sila. Tara na Leo. Uwi na tayo. Magluluto akong paborito mong burger steak. Yehey! Maraming cheese, mama. Habang naglalakad kami palayo, narinig ko ang paiyak ni Ramon at Doña Elena. May humawa sa laylayan nga Amerikano ko. Si Ramon, gumagapang sa puti. Tala, parang awa mo na. Magbabago ako. Hayaan mo akong maging ama. Tinabik ko ang kamay niya nang walang pag-alinlangan. Pinili ko na para sa anak ko ang buhay na walang ama. Bumaksak si Ramon sa lupa, tulala. Dumating ang pulis dahil sa tawak ng matao sa paligid na akala ay may kidnapping. Dinampot sila Ramon at Doña Elena habang nagihistrikal. Mama, hinuli sila ng pulis. Bet guys sila no? Anak. Hayaan mo na sila. Hindi na nila tayo guguluhin. Hawak kamay kaming naglakat pawi sa ilalim ng papulubok na araw. Nang gabing iyon, masaya kaming kumain ni Leo ng burger stick sa mali naming mesa. Ang sarap mama. The best ka talaga. Napaluha ako habang pinapanot siyang kumain.
Luhang kaligayahan at kaginhawaan. Tapos ng laban. Nanalo kami ng hindi gumagamit ng yaman o dahas, kundi ng pagmamahal at paninindigan. Bakit ka umiyak, Mama? Tanong ni Leo sabay abot ng pakain niya. Wala, anak. Masaya lang ako na kasama kita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala kaming mansyon o kayamanan, pero puno ngang pagmamahal ang tahanan namin. Habang tulog si Leo, tumingin ako sa bintana at huminga ng malalim. Handa na akong harapin ang bukas kasama ang anak ko. Kahit walang ama. Alam kong magiging maayos ang lahat basta magkasama kami.